Ang laki ng bunga ng ating saging. Ito mga boss, ka-harvest lang natin. At ito ngayon ang itsura ng ating saging. Napakalaki. Yan. Ang sekreto ng ginagawa natin, kahit panahon ng tag-init, panoorin nyo mga boss kung paano tayo magpapalaki ng bunga ng ating saging. Ito yung ating sagingan mga boss dito sa ating mini farm. Ayan, sa panahon ng tag-init, ayan, nakasurvive yung ating mga saging at ngayon ay mayroon ng mga bunga. Ayan. Ayan ating saging. Sunod-sunod na ito mga boss hanggang doon. Ayan. Ito na ngayon yung ating mga saging. Ayan. Napakaraming puno yan mga boss. Sa maliit na espasyo lang na ating pinagtaniman ay ito, ganito karami yung ating mga saging. Ang tanong, paano ba nakasurvive yung ating mga halaman sa panahon ng tag-init, itong summer? Ayan. Kaya napakahirap buhayin yung ating mga halaman at paano natin to masusustain at makapagbigay sila ng mga bunga na katulad lang ng normal na panahon na tag-araw, tag-init pala. Ayan. Mapapansin nyo, ayan yung mga bunga ng ating saging. Ayan. Ito. Ayan. Ano nga ba ang sekreto na ginawa natin para makasurvive yung ating mga halaman? Ayan. Kung sa ibang lugar ay nahirapan, dito sa atin, tamang-tama lang. Hindi naman tayo gumamit ng mga abono kasi sa panahon ng tag-init, talagang mahirap mag-abono. Ayan. Yung mga bunga. Talagang nakakawili mga boss. Nakasurvive yung ating mga halaman. Ayan. Ang una-unang sekreto ng ating mga ginawa dito, siyempre unang-una pala ay yung kalinisan. Pero yung kalinisan natin ay hindi naman gaanong malinis na malinis. Siyempre yung unang-una, yung puno dapat malinis siya. Yan, banti sa katawan. At tinatanggal natin yung mga lumang mga dahon, mga tangkay. And then ang sekreto natin, bakit nakasurvive yung ating halaman ng panahon ng tag-init, kung mapapansin nyo, ay napakadumi lang dito sa ating paligid. Ang ginawa natin, yung mga dahon o kaya sanga o mga katawan ng saging ay dinlagay lang natin dito sa puno. Ayan. Ayan. Hindi natin sinusunog, hindi natin tinatanggal. Marumi lang pagtingnan, pero nakakatulong sa ating mga tanim. Ayan. Ang ginawa natin sa pagtatambak ng mga dahon dito ay nakakatulong ito para sa moisture ng ating lupa at manantili yung ating halaman na naging malusog kasi hindi nagdra-dry yung ating lupa. Yan. Nakakasipsip yung ating halaman ng tubig galing dyan sa pinagtakpan natin ng mga dahon. Kaya nakasurvive yung ating mga halaman. Kung mapapansin nyo, ayan o, ang ganda ng bunga. Yan, malusog. Talagang nasa quality. Yan, mapapansin nyo medyo magulo lang yung ating taniman dahil sa baba. Dahil nga dito sa ating ginawang pagtatambak lang ng mga dahon, katawan ng ating mga saging. Yan. Nakakatulong to sa sa panahon ng tag-init. Yan. Pero sa puno siyempre kailangan malinis. Yan. Ganang puno malinis, hindi natin tinatambakan ang puno mismo. Yan, kung sa iba ay tinatambak sa puno, tayo hindi. Malinis ang puno natin. Ayan. Ito. Yan. Masin nyo, ayan, may bunga. Yan, may puso. Andin yan. Sunod-sunod itong ating mga tanim mga boss na may mga bunga. Yan. Dito tambak tayo dito ng mga basura na galing mismo sa kanila. At ito naman yan kahit paano nakasurvive yung ating saging sa init ng panahon na nagdaan itong summer, di ba? Napakainit, kahit sino man naman, kahit tao ay hirap na hirap sa pagbubuhay ng ating mga tanim.
Yan mga boss, yung ating naging sekreto dito sa ating pagtatanim. Mga boss, kung mayroon man kayo natutunan dito sa ating diskarte sa pagtatanim ng saging na saba, ayan, pag-aalaga sa panahon ng tag-init, huwag kalilimutan po, mag-subscribe naman kayo dyan. At pwede na nyo rin i-share. Hanggang dito lang, maraming salamat. Bye-bye!